Secretary ng Oh, tinanggal ulit. Ay! Nasa channel niya to. Ha? Nasa channel niya to. Sino ulit? Sino ulit? Eh kasi wala na kwenta yung disclaimer. Wala nang diferensya yung vlog mo at saka yung pagiging USEC mo kung pare-pareho lang ang linalagay mo. O mamaya i-feature natin at ipapakita natin yung kanyang disclaimer. Ipakita ko muna sa inyo mga kabatas natin na dito sa channel niya mismo makikita nyo dyan at Attorney Claire Castro, may check yan. 600k subscribers. Okay. Sabi ko sa inyo eh. Dito kay Attorney Claire Castro mga kabatas natin, sasabihin niya na yung vlog niya, which is the Attorney Claire Castro vlog, this YouTube channel mga kabatas natin, personal capacity niya. Paano mo sasabihin personal capacity mo yan? Ang laman niya, panay USEC, 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 USEC. Sabi ni Rico, double compensation, walang conflict of interest dyan. Obviously, conflict of interest. Nakita nyo naman. Sinasabi niya na personal capacity niya dito, samantalang yung mga videos niya bilang isang USEC, nandito lahat sa Attorney Claire Castro na vlog niya. Hindi nyo ba napapansin, mga kabatas natin, na itong si Attorney Claire Castro, ginagamit yung kanyang posisyon at resources ng gobyerno para palakihin yung kanyang YouTube channel. Naalala nyo mga kabatas natin, noong itong si Attorney Claire Castro, ay binabatikos si Raffy Tulfo sa kanyang Raffy Tulfo in Action. At sinasabi niya mga kabatas natin na hindi tama yung ginagawa ni Raffy Tulfo at pagnanakaw daw ng oras yon. At syempre mga kabatas natin, hindi rin tama na ikaw ay nasa Senado, sabi niya, at ikaw ay nasa Raffy Tulfo in Action. Diba? O diba, Ricul? Umaangal siya sa ginagawa ni Raffy Tulfo. Ngayon mga kabatas natin, itong si Attorney Claire Castro, dahil sa kanyang posisyon bilang PCO Undersecretary, meron siyang mga media engagements. Meron siyang appearances doon sa mainstream media. Ngayon, yang mga yan, katulad nito mga kabatas natin, ina-upload niya rin sa kanyang YouTube channel. Isa pa mga kabatas natin, pinopromote niya rin yung kanyang sarili bilang vlogger. Kasi nga, di ba, sinasabi niya lagi yung distinction. At kino-quote siya ng mga mainstream media bilang isang PCO, USEC, na nagsasalita sa kanyang YouTube channel o vlog. Ibig sabihin yan, mga kabatas natin, ang nagpapalaki ng YouTube channel niya, gobyerno. Iba pa dyan yung mga trolls, ha? Di ba? Nakakadiri. Kaya niya ginaganyan, mga kabatas natin. Although, naglalabas siya ng mga disclaimer, blur niya pa rin yung lines sa pagiging vlogger niya at saka pagiging PCO, USEC niya. Kasi nga, mga kabatas natin, dyan dumadami ang views. Kadiri, di ba? Kadiri, di ba? Tignan niyo yung ginagawa niya dito, mga kabatas natin, ha? All roads lead to 2028 as Vice President Sara Duterte is right to appear now. Thank you for joining Newswatch Plus. I'm Tristan Odalo. Today's newsmaker, Communications Undersecretary Claire Castro. Yuse Claire, thank you for your time and for this interview. Tignan niyo ang gagawin niya dito. Anli tira kay Vice President Sara Duterte doon sa kanyang vlog, number 1. Number 2, doon sa podium bilang isang PCO secretary at dito sa mga news agencies bilang hindi mo alam kung sino. Ang pinaka makukuha natin ay siya talaga ay isang binabayaran ng taong bayan para sa propaganda. Sabi ni Ramil Gar,
ito, tama ka, ang best example ng conflict of interest. O mga kapatid natin, palike ha, palike. Para naman kahit konti, malabanan natin yung mga trolls. Sabi ni Liza, tapos may mga palipad pa. Ops, nabanggit mo yan. Yung mga palipad na yan. Alam nyo kasi mga kapatid natin, kapag ikaw ay isang government official, hindi ka dapat tumatanggap ng regalo. Bibigay ko sa inyo ha. Yung palipad na yan, palipad na yan. Alam nyo, dun sa mga hindi alam kung ano yung palipad ha, yung palipad ay yung mga donations o pera na binibigay nila habang nagla-live streams o nagla-live stream itong si Attorney Claire Castro. Okay? Kunin natin yung legal provision dyan, ha? Tignan nyo, ha? Ito mga kabatas natin ang provision dyan. Section 7 of the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officers. Yan. Ang laki-lakihan natin para mabasa niya. Section 7 of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees provides that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official. Punta natin. Ito. Section 7 provides that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Mga kabatas natin, kapag nandoon siya sa kanyang channel, tapos siya ay USEC, nakikita nyo ba yung pinagkaiba ng kanyang mga sinasabi o topic kapag siya ay USEC at siya ay isang vlogger? Wala, di ba? Tulad ng sinabi ko sa inyo, it's an obvious conflict of interest. Kahit yung mga mainstream media, kinukuha yung kanyang mga sinasabi sa kanyang vlog bilang kanyang pronouncement as USEC. Tumatanggap siya sa kanyang YouTube channel ng mga palipad o mga donations galing sa mga tao. At pinapalaki niya yung kanyang YouTube channel gamit ang kanyang posisyon bilang PCO Undersecretary. Yung kanyang mga sinasabi doon sa podium bilang isang USEC, sinasabi niya rin doon sa kanyang vlog at dinadagdagan pa ito. Ang nangyayari ngayon, mga kabatas natin, yung mga tao, syempre, kapag merong gustong malaman pa further doon sa kanyang mga pinagsasabi bilang isang USEC sa podium, pupunta sa kanyang vlog at doon manunood. Kasi doon niya naman talaga tinutuloy lahat yan. Bukod pa doon sa pag-upload niya rin nung kanyang mga press briefing sa kanyang sariling channel. Di ba? Tignan nyo yung diskarte niya. Thank you, Tristan. Thank you sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa inyong program. Okay, simulan na po natin yung pinakamalaking balita kahapon. Tignan nyo, USEC siya dito, mga kabatas natin, ha? USEC siya dito.
Pero, nasa Attorney Claire Castro vlog. Anunsyo po ni Vice President Sara Duterte ng kanyang presidential bid, President Bongbong Marcos had a very brief initial reaction to VP Duterte's early 2028 presidential plans. Did he elaborate since then? Channel niya to, ha? Channel niya ito. Wala. Good luck lang. Kasi ang Pangulo, katulad kanina, merong siyang pinuntahang affair, meron siyang pinuntahang event. Ang kasap niya, mga guro at mga school heads. So hindi naiisip ng Pangulo ang pamumulitika. Puro trabaho Hindi lang. naman yata nag-iisip na yung Pangulo eh. So kung yan ang binanggit ni Vice Presidente na siya itatakbo, good luck. Yan lang naman yung maaaring imensahe ng Pangulo sa kanya. Tingnan nyo, Communications Undersecretary. Nasa vlog niya yan. Ngayon, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, paano madodraw ng mga tao yung line doon sa kanyang pagiging vlogger? Kasi may disclaimer siya, di ba? At kanyang pagiging USEC Secretary, kung yung mga lumalabas din sa kanyang channel mismo na pinapalaki niya bilang isang USEC, ay yun din ang lumalabas na trabaho niya. Pagiging USEC din. But was the president personally disappointed that the vice president framed the country as suffering from government inefficiencies under his leadership? Because sabi niyo rin po kahapon, napanood niya ito. Okay, kung may inefficiency ang Vice Presidente? Because ang pagkaka-frame Mahina pa yung comprehension. po ni Vice President Duterte nung kanyang dahilan sa pagtakbo Okay, ay yung mga inefficiency government. of the President. Yes. Alleged inefficiency Yes, of the President. Okay, alam naman natin ang katotohanan. People know. Ito What's the na truth? naman yun eh. Alam natin yung katotohanan, people know. Eh bakit negative ang trust rating ng presidente? Bakit tinatawanan ka lang ng mga tao? And who is always the source of fake news? The President has been working so hard for the country. At Ganyan lagi. Working so hard for the country. 3 years na yung nakalipas, 2 years na lang ang natira. Nasaan dyan yung working hard for the country? Puro template na sagot. alam din natin kung sino lang yung nagbabakasyon. So, sino ba yung inefficient sa katotohanan? Sino ba yung totoong inefficient? Hindi ba siya Sino ba ang inefficient sa katotohanan? ay binigyan ng pagkakataon ng Pangulo, nagampanan ng pagiging sekretary ng Oh. Tinanggal ulit. Ay! Attorney Claire Castro, kung tatanggalin, dapat tanggalin mo kasi lahat. Ay! Maganda yan ah. I-feature natin lahat ng ano niya, ng extra income niya. Hanap tayo ng iba para ano, tanggalin niya ulit. Sige, mag-feature ulit ako, tanggalin mo ha. Ito kaya, gusto niyo, ito. Yusek na naman siya dito, mga kabatas natin. Ang tagapagsalita po ng Malacanang, si Nasa vlog niya rin yan ha. Pa-disclaimer ka pa. Nakita niyo yung disclaimer niya, di ba? Nakita niyo yung disclaimer niya. Yung disclaimer niya, sabi niya, yung mga nandito sa channel niya ay hindi yung pagiging trabaho niya bilang USEC. Yun yung pagiging trabaho niya bilang vlogger. Nasa channel niya to. Ha? Nasa channel niya to. Sino ulit? Eh kasi wala na kwenta yung disclaimer. Wala nang diferensya yung vlog mo at saka yung pagiging USEC mo kung pare-pareho lang ang linalagay mo. O mamaya i-feature natin at ipapakita natin yung kanyang disclaimer. Ipakita ko muna sa inyo mga kabatas natin na dito sa channel niya mismo, makikita nyo dyan. At Attorney Claire Castro, may check yan. 600k subscribers. Okay. Sabi ko sa inyo eh. Sige, hanap pa tayo. Ano pa tayo? Mamaya papakita natin yung disclaimer niya. 'Di ba? Na yung mga views and opinions dun sa vlog niya iba. Pero nakikita nyo mga kabatas natin, vlog niya ito, USEC siya dyan. Okay? Ano pa tayo? Dito. lugar na may hawak. Ano mang Ito ahensya na yung may hawak. private niya kahapon. Binalik niya na. USEC din siya dyan. Live, Attorney Claire Castro, PCO Undersecretary, Palace Press Officer. Vlog niya rin yan. Ibig sabihin, ginagamit niya yung kanyang posisyon at yung resources ng gobyerno kasi ini-interview naman siya dyan bilang isang USEC para sa channel niya.
sa taong Oh. gusto mong ipaproduce, wala rin siyang magiging epekto. Paano nga ba ipapatupad yan? Nandun na yung akusado sa ibang bansa. Oh, Wala diba? naman Ito na naman yung kasyongahan. Nandun na yung akusado sa ibang bansa, hindi naman si Rodrigo Duterte ang kinasuhan doon. Hindi rin naman ICC yung kinasuhan doon. Oh. Siya, diba? Di ba? Very good. Tignan pa natin. Ito naman. Tingnan natin. Unavailable. Ito. Unavailable na rin. Ito. Unavailable. Sa punto Ay, ito meron pa. ay makakasama natin. Ako bihira natin makasama dahil may paras briefing lagi everyday. Pero ngayon dahil holiday, Ito. makakasama natin ngayon via Zoom ang Presidential Communications Office, Presidential Yusek Claire Communications Castro. Officer. Yusek, good morning. Si Attorney Claire Castro. YouTube channel. Dani Buenapea sa Kabayan. Yes, good morning, Sir Dan. Parehong filter, parehong mukha. Doon sa kanyang press briefing. Yusek, At sa pa-private lahat na. ng mga kababayan Uy, natin nanonood sa inyong programa, magandang umaga po sa inyo. Magandang Tongki, umaga. what's up? Ayun, happy Chinese New Year din. Maraming salamat. Ako, blooming kayo kahit on a holiday. Talagang, salamat via Zoom kasi minsan mahirap silang mag-guest pag mga ganitong oras na. Pero Yes, at least, oo. I hope naiintindihan mo kasi 10:30. Usually 11 briefing mo, tama. Oo. Anyway, nakatutok ko lahat itong sa 23, di ba? February 23, Yusek siya doon, ha? Yusek siya doon. Ito, Fiscal EJ. Ay, wala na. Sandali, saan pa? Ito. Unavailable din. Ito, hanapin ang tukhang report ni Mayor Magalong. Wala na rin. Oy, private na lahat. Ito, Chucky Ops, private na rin. Refresh muna natin. Tingnan natin yung mga extra income. Ito. ang proseso. At nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang Attorney Claire katotohanan. Castro. At doon po tayo lagi sa katotohanan. Attorney Nakita po natin Claire na talaga Castro, wala YouTube naman channel. pong merito. Ang nasabi mga complaints Ang at nakalabas siguro dyan, po ang Pangulo Yusek ay Claire kumpiyansa na wala siya pong ginawang Ngayon. anumang impeachable offense. Ngayon, how will you make a disclaimer work when you yourself is blurring the lines? Di ba? Sinasabi mo, hiwalay yung YouTube channel mo at saka hiwalay yung pagiging PCO secretary mo, undersecretary mo. Sino yan? Sino yan? So maraming salamat po dyan. At sa ngayon po, Sabi ni totoo Camille- ang Pangulo, Camille Rivera, kung hindi yan conflict of interest, di niya pa-private yan. Ano yan? sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, di ba? Pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Sino to? let's move forward. Napanood po ba niya ma'am yung process kanina? Hindi po niya napanood at nasabihan lang po namin kung ano po ang naging resulta dahil po ang Pangulo po ay nasa dalawang events po. Ano po yung Yusek siya dito. Isang private meeting at isang malaking event. So ano po na yung Secret pa yung mga ginagawa ng Pangulo natin. Private meeting at saka isang malaking event. Hindi niya pa sinasabi. Dapat nga alam natin yan. Di ba? Sabi ni Ohenso D. Kasi mas Rapi Tulfo, nag-gain din siya ng stars at points pag may hearing siya sa Rapi Tulfo in action. Di ba? Sabi ni Saiko, parang si Fabri nagtatago ng video. Oo nga, yung 3-0, yung panalo. reaction niya po doon sa nung nasabihan po ninyo siya na yun po yung naging desisyon? Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Ang lahat. Pwede bang sabihin na Yusek, sabi niya. Papakita pa ako ng ebidensya. Oy, unavailable. Ano to? Ay, sandali. Tignan natin yung mga ano. Ito. Wednesday. Thursday pa lang Ah, yun eh. hindi. Yusek Claire Castro, Palace Officer. Tuesday yun, nag-ribbon cutting. Yes. Okay. Tama. Wednesday ko niyaya yung mga kasama ko. Tapos naisip ko,
Sabi ko kasi baka Inyo, yung pagpanumpa. timeline. Oh. Na-skip niya yung isa, hindi niya na-private yung isa na yun. Sabi ni Journey to Understanding, 2,539 videos kanina. 2,533 na lang ngayon. Oh, Oo, hindi, totoo yun. Kasi ang pinag-uusapan nyo, yung pagpanumpa niya kay General Nartates, which happened earlier yesterday, ano? ah. Anong sinasabi niya? Na iba yung nasa podium at iba yung vlog niya. Eh, nandito rin lahat ng kanyang trabaho bilang USEC. Tapos magdi-disclaimer ka. Malilito talaga yung mga tao. Isipin mo, mga kabatas natin. Sasabihin mo, iba yung YouTube channel ko. Tapos pag tinignan mo yung YouTube channel mo, ang YouTube channel niya, kung ano ang ginagawa niya bilang PCO USEC, yun din ang makikita mo sa YouTube channel niya. Paano naging iba yun? Mga kabatas natin, hindi man lang binago ha, parehong pareho. Parehong pareho. Hindi man lang linagyan ng kahit anumang palabok o komentaryong bago. Parehong pareho, in-upload niya lang. Oh. Ilan na ang nawala? Sige, habulin. Oh, natanggal niya na rin yung isa kanina, yung na-feature natin. Ito. Ops, video unavailable. Sige, race tayo ha. Race tayo, race. Oh! Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, Sino to? kumpatsero. Dahil matagal na tayong hindi nakakakita ng isang dalaginding. 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 Pwedeng sabihin sa atin na walk up like this. Wow, Woke up like this. Woke up like filter. Walk up like this. Sino to? Sino to? Sino ba siya? Sino, Katunying? Sino yan? Si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro ay makakasama natin ngayong umaga. Palas Press Officer, Attorney Claire Castro. Nandito siya sa YouTube channel niya. Papakita ko sa inyo yung disclaimer mamaya, sabi ko sa inyo. Tapos tignan natin kung anong klaseng panglilin lang ang mangyayari kapag parehong-pareho lahat ng nangyayari dito sa YouTube channel niya at saka doon sa trabaho niya bilang PCO. Yusek Claire. Tadum. Meron pa. Naunahan na kaya ako? Ito. 1 month ago. Video. Bilis Nanin. This channel has no videos. Ang bilis. Dito tayo sa live niya. Tingnan natin yung kanyang disclaimer. Wala na. Tinanggal niya lahat eh. Binalik. Sandali. Hindi. Dito. Tingnan natin yung disclaimer niya. Antayin natin. Babalik lahat ng mga videos na yun. This vlog is being done by Attorney Claire Castro in her personal capacity and does not necessarily reflect the views and pronouncements of the President or the Presidential Communications Office. Paano naging personal capacity mo na pala yung pagiging USEC? Itong YouTube channel mo, puro pagiging USEC mo yung laman? Tapos personal capacity mo na pala yun? Alam nyo, mas malala yung ginagawa ni Attorney Claire Castro kaysa kay Raffy Tulfo. Alam nyo kung bakit? Kasi at least si Raffy Tulfo, mga kabatas natin, makikita naman natin na humihiram lang siya ng kinang. Humihiram siya ng pagka-famous, ng kapangyarihan doon sa Senado, tapos pinopromote niya yung kanyang Raffy Tulfo in action.
Pero kapag nandoon siya sa Raffy Tulfo in action, although senador na rin ang tawag sa kanya doon, that's also bad. Hindi kopyang-kopya yung ginagawa niya bilang Yusek doon sa vlog niya. Dito kay Attorney Claire Castro, mga kabatas natin, sasabihin niya na yung vlog niya, which is the Attorney Claire Castro vlog, this YouTube channel, mga kabatas natin, personal capacity niya. Paano mo sasabihin personal capacity mo yan? Ang laman niya, panay Yusek, 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 Yusek. Oh. Sabi ni Rico, double compensation, walang conflict of interest dyan. Obviously, conflict of interest. Nakita nyo naman. Sinasabi niya na personal capacity niya dito, samantalang yung mga videos niya bilang isang Yusek, nandito lahat sa Attorney Claire Castro na vlog niya.